Magandang gabi po mga poll watchers ng Bayan. Ako po si Jose Castigador Jr. or Jocas for short. At sa ngalan naman po ni Attorney George Erwin Garcia, ako po si Angela Lagunsad. Ito ang Political Watch. Napakaraming nangyari nitong nakaraang buwan dahil sa ginanap na halalan. Mula sa paghahanda hanggang sa mismong botohan at pati na sa bilangan. Nako, tamang-tama ka dyan, Tito John. Kaya naman, napakarami din nating pag-uusapan ngayong gabi. Mabuti na lang at ang mga bisita po namin ni Tito Joe dito sa studio ay siguradong marami tayong makukuha ng mga makabuluhang punto de vista. Tama po kayo, Tita Angel. We have with us this evening a former delegate to the 1971 Constitutional Convention, dating Minister of the Department of Local Government, dating Senate Minority Floor Leader, dating Senate President, the grand old man and founder of PDP Laban, walang iba kundi si Senate President Aquilino Q. Nene Pimentel. Magandang gabi po, sir. And welcome back to Political Watch. Good evening, Mr. Senator. Salamat. Good evening. And of course, with him this evening is an information technology consultant, isang eksperto, member of CENPEG, at saka ng Automated Election System Watch or AES. Kilalang-kilala, walang iba kundi si Mr. Lito Averia. Good evening. Magandang gabi, Joe and Good Angel. evening, Sir Lito. Tita Angel, you fired the Ako na. opening shot. Ano po kasi ngayon na Mr. Senator, sinasabi nila record-breaking ang ating voters turnout. It's actually 81% compared to the last election which is 77% only. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, mas marami ng tao ngayon. Number one. Mas maraming tao. Or mas maraming Totoo yan. 100 million or More something. voters. Over that. More voters. So, meaning to say, mas maraming botante. But over and above that, talagang makikita mo ang interest ng tao. Mas marami ng engaged ngayon. Sa isang kandidato na hindi nila kilala. Pagkatapos, susubukan natin ito. Iba? So that's why I think na nainganyo ang mga tao na boboto sila. How do you classify the votes for Digong? Of course, the experts are practically one in saying na ito po ay panawagan sa tunay na pagbabago or protest vote. Tama ba sabihin na ganun po yan? Well, partially yes. That is correct. Sapagkat nakikita nila siguro sa mga nakalipas na mga administrasyon at ibang mga kandidato, halos pare-pareho lang sinasabi At pangako. at pangako. Pero itong taong ito, at dito bang pakikita actually Jocas at saka Angel at saka pati si Lito na nakapagtataka talaga itong nangyayari ngayon. For the first time, merong taga Mindanao. Lumalabas na Tsaka kandidato. non-elite. There were many before him. For example, one outstanding example of a statesman from Mindanao was Manning Pelaez. But si Manning Pelaez never even made it sa Nomination pa lang. Nomination pa lang, talo na. Pero ito, halos ni walang organisasyon dahil sa sigaw ng tao, kandidato ito. Wala nang organisasyon, ayaw pa ng una tumakbo. That's correct. And as a matter of fact, without meaning to, sabi nila, buhatin kong sariling bangko. The thing is that, si Coco, na-anticipate niya ito sapagkat may deadline ang filing na up to the deadline, si Digong ayaw. Correct. So what did Coco do? In fact, the deadline lapse. Exactly. Diba? Paano nila ginawa na maring magkandidato si Digong? Naglagay ng kandidato ang PDP Laban who was willing to withdraw in favor of Digong. In the person of Mr. Martin Dino. Dino, you see? Yun ang mga bagay na siguro... Para lang to prepare for the possibility na baka sakaling magbagong isip niya. Correct. Which already ma-convince na happened. siya na tumakbo, siyempre That's mag-withdraw. correct. And of course, the rest is history. Nabanggit mo, Senator, yung pangalan ni Coco. Will he become the next Senate President? na yun ang hindi ko alam because number one, for example, from my end, I am out of partisan politics at wala akong hiningi rito sa bagong administrasyon except na tutuparin nila yung kanilang pangako. For example, federalism. For example, rule of law. Because
makikita mo, Jokas, na maraming mga tao nagtataka, paano ito? Papatayin niya ang mga kriminal. At ganun. And yet, Senator Nenny Pimentel, the founder of PDP Laban, is a human rights advocate. Exactly. And all that. So, matutuloy ba yan? Yes. As a matter of fact, doon mo makikita na yung mga rhetoric kung minsan sa politika, you have to take that within the context of the campaign. Because, as a matter of fact, during one of the presidential debates, Jokas, kung malaalam mo, tinanong sila, sino bang pabor ng death penalty? Nagpataas si Digong. Meaning to say that he will execute criminals but pursuant to the rule of law. So yun ang palagay ko na medyo nakaakit siguro sa mga taong bayan din na after all, mga pinagsasabi na itatapog ito sa Manila Bay. Mga buhaya din. Pasig, Manila Bay. Kumisan pakulo lang yan sa politika. Meron ako tanong kay Sir Lito. I wanna fire this out already, this question about yung recent na nagkakagulo ngayon, di ba? Kasi nga sinasabi nila, nagbago, pinalitan itong script na supposedly na letter, lumalabas na question mark yung letter N-ye. Di ba? So, was it really necessary to do that? And if I may add, Tita Angel, in layman's term, Sir Lito, ano ba ang script? Ano ang hashcode? Okay. And then, of course, yung tanong ni Tita Angel. O sige, umpisahan natin doon sa definition. Yes. Oo, sige. Yung script, maiksing program lang yan. No? In this case, gusto nilang palitan yung question mark na unang lumalabas sa mga pangalan na may enye. Kasi hindi na-recognize ng sistema yung letra na enye. It's a Spanish letter. No? Ngayon, yun yung in-implement nila. No? Para mapalitan. So, yung next time na paglabas ng mga reports, enye na. Halimbawa, yung mga Iniguez na Peñas, lumalabas na Señeres. yung enye. Señeres, yan. Okay. Yung hashcode naman, ito ay, it's isang value na gine-generate ng software na pag dinaan mo yung isang dokumento doon, meron siyang value na i-generate which is unique to the document. When you say value, ano yun? Anong ibig sabihin? In layman's term, value. Yung value na yun, ano yan parang output lang siya, walang kung babasahin mo, wala siyang kahulugan talaga. No? Maaring sama-samang letra at numero yan, no, na makikita mo, pero unique siya dun sa document. Kumbaga, 1:1 correspondence yan. Oo, hindi pwede mag-repeat. Oo, hindi siya pwedeng mag-repeat. At hindi mo madiderive yung original na document from the hash code. Okay? Ngayon, ginagamit yan na technique para masiguro mo yung integridad ng dokumento na dumarating sa iyo. Okay? Sa kaso nitong sa sistema natin, yung automated election system, no, na tumatanggap yung transparency server ng mga electronic election returns na galing sa presinto. Okay? Iniipon yan sa transparency server. Tapos doon sa transparency server, iba-ibang grupo nakakabit dyan, na andyan yung mga political parties, mga citizens' arms, pati media nakakabit dyan. No? So pag nakaipon ng election returns yan, pinapackage nila yan. Kumbaga parang inilalagay sa isang kahon. No? Na makikita mo, yung clear na kahon, halimbawa, no? Nilagay dyan, nalagyan ng kandado. Yung kandadong yun yung hash code. No? Para pag pinadala ko sa iyo, kita mo yung loob, election returns ito, pero may nakakandado siya, nakalock siya. Ibig sabihin, pagka nabuksan yung lock, in the process na pinapadala sa iyo, ay, may gumalaw. Yes. No? Ganun yung hash code naman. Binibigyan ka ng kasiguruhan na yung laman ng package papunta sa iyo ay sealed, hindi nabuksan. Yeah, meron pa tayong mga follow-up questions to Tita Angel, kay Sir Lito Aberia. But in the meantime, we will pause for a very short break. Magbabalik po ang Political Watch. Nagbabalik po ang Political Watch at kasama pa rin natin ang aming mga panauhin ngayong gabi na sina former Senate President Nenny Pimentel and of course, IT expert Mr. Lito Aberia. Tita Angel, marami tayong gustong i-follow up na tanong kay Mr. Aberia, among others. So ito yung yung tinatawag ni Chairman Bautista na cosmetic change. Tama lang ba? In short, was it really necessary to change that letter? Was it necessary? Pangalawa, nagkaroon ba ng
posibilidad na pandaraya dahil nga sa pagbabago nito na ginawa nila. Na ika nga it's on record na somebody wanted it changed dahil may question mark and all that sa mga enye. And then, sinabihan ng mga taga-Smartmatic, and then on their own, ginawa nila ng pagbabago, and then sa kanilang pinalaman sa COMELEC. Ano po ang masasabi ninyo? Critical yung operations ng elections. Sabi, election natin, halalan. No? At nakasalalay doon sa sistema, nagre-rely tayo doon sa sistema. At that point in time, na tumatakbo yung sistema, nakaka-receive ng transmissions, para sa akin, hindi kailangan palitan yung question mark para lamang makorek yung spelling ng mga pangalan na may enye. No? Pero kung sinabi ng COMELEC, kailangan palitan, dapat dumaan sa tamang proseso. Or protocol. Yung protocol na sinasabi naman ni Commissioner Christian Lim. No? At sa IT practice, may ganung protocol. Meron kaming tinatawag na change management na kailangan sabihan mo muna lahat ng mga maaapektuhan. At i-analyze din kung yung change na yon, no matter how innocuous o yung napakaliit na change. Cosmetic nga daw. Yes. Including cosmetic changes, of course. Ay may tatama ang ibang parte ng sistema na siya nga rin nangyari. May tinamaan. No? So, it was not necessary at all. No? Tapos, nag-break nga ng protocol. Then, it was done na hindi sinasabihan political parties, citizens armed. Kaya ngayon, tuloy, nagkaroon ng duda doon sa sistema. Let me put it this way. Sabi mo nga, on record, they made the changes on their own sa kanilang pinaalam sa COMELEC. And then, of course, you came out on record na sa paggawa ng cosmetic change na yon, walang may nangyaring pandaraya. But then again, the question arises. Kung pwede sila, ika nga on their own, mag-decide na may babaguhin dyan, ibig sabihin, the possibility na meron pang ibang ginawa na pwede ika nga impluwensyahan ng resulta is there. Tama po ba yung sabihin na ganyan? Kasama yan sa pagdududa. Pero doon sa ginawa ng NAMFREL, by the way, I'm speaking for NAMFREL, hindi yung sa CENTEG at IceWatch, no? Kasi nasa NAMFREL team din ako. Ang ginawa namin, pinag-aralan namin lahat ng mga transmissions doon sa amin. Yung pinakahuling transmission na naapektuhan, no? Sabi, tinignan namin. Kasi bago kami maglathala ng mga reports, nire-review namin lahat ng laman nun. No? So, inihambing namin sa previous transmission. Sabi namin, teka muna, bakit hindi nagtutugma itong ang hash code? No? Pag ginalaw namin yung hindi namin ma-reconcile yung hash code. So, ang ginawa namin, binalikan namin yung mga records namin na natanggap. No? Uy, bakit ito kulang? Mga ganyan. So, finally we said, sige, subukan natin. Yung ENYE nandito na, ibalik natin dun sa original. No? Nung binalik namin sa original, humahambing ngayon yung hash code. No? Ibig sabihin nun, merong manual process na pinagdaanan. No? Doon sa analysis namin, na hindi naman kami nagko-conclude kaagad na may manual process kasi kailangang imbestigahan. Paano namin i-imbestigahan? Hindi kami pwedeng pumasok doon sa transparency server room. No? Wala kaming authorization sa COMELEC para finally conclude nga kung ano nangyari. Okay? Anyway, yun ang naging effect, no? Na nabago nga yung hash code. Dapat ang ginawa, pumasok yung nagpalit ng script nga, no? Pero bago niya ginawa yon, meron nang na-package na election results na nagawa na siya ng hash code. Tapos pumasok itong bagong program or script na tinatawag, no? In-apply niya na bago doon sa nakapackage na bago na election returns yung ENYE. No? Tapos nakalimutan siyang gawa ng hash code. Yung pinadala sa amin, no, yung na bago na, tapos yung dating hash code nung bago pa na implement yung change. Okay? So nangyari ngayon, nung makarating sa amin, bakit hindi nagtutugma itong hash code? Ang dapat na ginawa, nung in-implement yung script, na bago yung laman ng datos, dahil nga dun sa spelling ng pangalan, tapos ginawan siya ng panibagong hash code. Para pagdating sa mga nakakonect dun sa transparency server, consistent siya. Oo. No? Kaso hindi nakagawa. Kaso hindi nakagawa.
Kaya yan, sumabog yung Ayan. issue. It's very technical. Kapabayaan. At Kapabayaan. pag-uusapan yan, Tita Angel, for the next several weeks. sure. Maybe more than that. Pero hindi mo tayo, balik tayo kay Senate President. Oo, meron Lenny akong gusto Pimentel. itanong kay Mr. Senator. Sir, clearly yung mga boto na lumabas ngayon for Rodrigo Duterte at saka supposedly kay presumptive Vice President Leni Robredo is stating the fact that Filipinos really want change. Di ba po ba? At ayaw na nila ng mga traditional politician na sinasabi nila. Pero does this also apply dun sa senatorial race? Kasi if it is, di ba po dapat nandoon na rin sila Walden Bello, sila Nery Colmenares? Well, as far as the senatorial race is concerned, makikita mo na meron din pagbabago. For example, si Joel ba yun? Villanueva. Biro mo, Si out of the Desdaman. blue, boom. Andun siya, overtaking Soto, Balakson. The the other usual. big guns, medyo mabigat ang pasok sa mga baka mag-number 1 pa nga eh. Oh, Dahil wait. konti lang diferensya nila ni Senate with President Drilon. with Drilon, di ba? With Yes. Frank Drilon. So, ang ibig sabihin talaga, alam mo, sa tingin ko lang, bago na talaga ang pamamaraan sa sa mga kandidato para maakit nila yung mga taong bayan. Yes. Noong unang mga araw, panahon namin rally, Iikot and ka then talaga. ang lalaki ng mga propaganda. House to house. Ngayon, pambihira kang makakita ng mga propaganda. Correct. Ha? Bakit? Social media na ang pasok. And political ads, of course. Yes, of course. Kasali na yan dyan. Pero yung political ads kasi, Gastos luma na yan, Joe. Pero yung social media, Bago. Yan ang talaga bagong-bago. yun ang- Yun ang bago. Libre pa. Oo, tumatama. Kasi it fits into the expectations of the millennials. Yes, Mga that's bata. right. Ito wala. Sige, computer ng computer. So, palagay ko, yan ang isang bagay Big na contributor. dapat maintindihan ng taong bayan. But let me go to the question you about the authenticity of the Okay. results. Ako naman, naniniwala na lumabas talaga yung katotohanan. Pero, gusto ko sana ma-explain ng COMELEC bakit na-hack yung website ninyo. Yun. Ha? Pag na-hack yung website ninyo, ibig sabihin, the possibilities are all your other transmissions through your Can be hacked. system could be subjected to hacking. Kaya nga, in spite of the fact na maganda itong automated elections because in a few days tapos na yung election. But there are countries, problems. Joe, there are countries in the world, like Germany, for example, they abandon yung automated election because para sa kanila, mas mapaniwalaan mo yung act ng tao kaysa act ng makina. That's the general principle. But nandito na tayo ngayon, let us just make sure na yung mga safeguards sana na sinasabi ng COMELEC, itong mga safeguards na ito, nalagay na yan, hindi po maaaring bago yung boto ninyo. Sana matutupad lahat ng mga safeguards na As yun. provided by law. Yes. As provided by law. Pero Senator, ganito din ho yun eh. Kasi parang naulit yung 2013, no? Noong 2013 kasi nagka-problema din dun sa transparency server. Remember, in the first hour after closing of polls, in-announced 12 million votes counted. No? Yung pala, may mali dun sa sistema, sa transparency server. So, a Smartmatic guy also went in to correct To the fix, system. Lumabas tuloy, mayroong intermediary server na ginagamit. Hindi namin alam kung Na hindi bakit. alam at that time. At the time. Yes. So, ganun din yun. Pero matagal na rin namin sinasabi, nabanggit nyo din lang naman ho yung hacking, no? Na sinasabi namin naman na mahirap i-hack yung sistema, pero hindi imposible. Okay? At dahil nga yung Global Security Information Security Survey sinasabi, tagaloob na may kakuntsaba sa labas ang cause. Pinoprove lang nito, although hindi naman natin sinasabi na may ginawang kakaiba yung pumasok sa Yes. pagkakataong ito, Ito yung pagpalit for cosmetic purposes. yan yung isang proof na kayang gawin from the inside. Ibig sabihin, pwedeng pasukin ng sariling tao nila at pwede siya gumawa ng changes. Ng kalokohan. Mag-introduce ng changes and Oo. therefore,
the possibility na result. pwede siyang gumawa ng kalokohan would always be there. Yes. Yun yung sinasabi noon pa, no? Na kung hindi mo talaga isi-secure yan, hindi mo talaga babantayan, pagsunod sa mga protocol, pagsunod sa kung anumang alituntunin, pag na-break yan, the cloud of doubt will always be there. Senate President, what can we expect sa first 100 days ng Duterte presidency? Major changes, policy changes at that. Palagay ko, isa sa mga bagay na dapat pasukin kaagad, yung policy determination, how do we balance our economic development? Dito ba tayo sa industrialization o doon tayo sa agriculture? Or yung balance dito? Because, malala ko yun, tinitingnan ko, Japan for example. Sa Japan, ang mga, that's one of the more developed countries in the world today, but the agriculture people are Subsidized talagang heavily. inalagaan, hindi po pwedeng pabayaan nila. Subsidized heavily. So, in other words, yung mga bagay na yung dapat ma-address kaagad and our relationship with ASEAN as well as with China. Because hindi po pwedeng pabayaan natin na yung mga islands na atin within our 200 Territory. miles exclusive economic zone agawin ng China. Frontally speaking, no? And therefore, it's very important na yung mga bagay na yun palagay ko ma-attend. But over and above that, huwag kalimutan yung pangako about federalismo. Bakit? Because federalism, you cannot adapt federalism by the mere passage of a law. You want to amend the Constitution. And How long therefore, will it take, diba? See? and therefore, we can expect presumptive President-elect Rodrigo Duterte to make a strong push for a constitutional convention. Exactly. I was Through really, a law, of course. Because I was a law. really thinking about that, Joe, because, okay, 6 na taon yung presidente, no? So I was thinking that probably, no, the first 2 years can be devoted to getting that constitutional convention or Going. the process of amending the constitution. Correct. Takes So time. that the next 4 years implementation. Correct. Will we 2 be years. seeing a revision or just an amendment? Which would be better? Practically baguhin ang ating saligang batas kaysa yung amyendahan lang. Ako naman, Joe, sa aking proposal on the adoption of the federal system, I'm talking of the entire structure of government. So, revision. So medyo medyo holistic ang approach on the And amendment. that would, of course, include defining what a political dynasty is. Correct. Especially And then other electoral and economic reforms. so many. So many. Marami. Pati yung endo ba? Yung one? And End of, contractualization. contractualization ng mga manggagawa. Talaga naman. Sir Lito Aberya, before we go on another break, kung ikaw po ang tatanungin ng kampo ni Senator Bongbong Marcos, with 4,000 voting precincts as yet to transmit their results, involving around more or less 1.9 million votes, ano ang i-advise mo sa kampo ni Bongbong para ma-preempt yung maaring, yung the possibility that hinihimas o dinadaya siya? Ano ang pinakamagandang advice na sasabihin mo sa kanila being an IT expert? Alam mo, isa doon sa mga security measures na nakapaloob doon sa batas ng automated elections, no? Yung printing ng ERs, ng election returns. 30 kopya yan. Nakakalat yan sa iba't ibang partido, grupo, no? Ngayon, sinasabi nila, posible may dayaan, may manipulate. Tingnan natin kung ano yung darating, di ba? Yung electronically transmitted. But in the meantime, bantayan din natin yung printed. Kung saan siya manggagaling. Kasi yan yung magsisilbing counter-check mo doon sa mapapaloob doon sa sistema. Isang pamamaraan yan para ma-counter-check natin kung ano yung nanggagaling. So, kung ako ang sa kampo ni Bongbong, ilabas ko na yung Ilabas yung total mga ko na. election returns. O ito, sa 4,000 na mga presinto na ito, meron ako mga kopya dyan ng mga ERs.
Dahil total ko na, ito. Dahil yung mga ilan lamang kasi yung dineclare na failure of election, mag-election uli sa Sabado. So, ang assumption ko dyan ay natuloy yung election doon sa ibang lugar na yan at na-generate na tong election return. Nagka-problema lang sa transmission. Walang signal, may system breakdown, yung mga ganon. Walang signal kahit sa Maynila. Diba? Pero them 17 hours to na-print transmit. na yung election return dyan eh. So, gamitin nila yon, ilathala na nila. Para pagdating ng electronically transmitted, mache-check. Okay. We will get back to that and many other matters, Tita Angel. So in the meantime, we will pause for another break. Magbabalik po kami. Nagbabalik po ang Political Watch. Tita Angel. Mr. Senator, I want to ask also, pagka tapos na yung transition and nakapagsimula na si President-elect Rodrigo Duterte sa kanyang administrasyon, should he also take a look at and run after the supposedly corrupt politicians under the Pinoy administration? Well, he has to set the example. Sapagkat, to begin with, hindi naman po pwede na you can totally eliminate corruption just because you say that you will do so. Yes. It will take time. But if he sets the example, sapagkat normally kung makikita mo yung mga excuses, yung ilang mga police, iilan. That's why I'm saying, I am underscoring the word iilan. Because hindi naman totoo na lahat police ay magnanakaw. That's right. Yung ilan na nahuli, anong justification nila? Nakaw nga yung sa itaas, ba't naman tayo hindi? Correct. You see? By example, the leader has to show na hindi po pwede yan. Therefore, dapat may mga masampulan na. Leadership by example. Yes. Manong Nene, do you expect an exodus of political opportunists or turncoats to the PDP Laban, and will PDP Laban just accept all of them? I do not expect that. I already see it. You already see it. So, meaning to say, dami talagang. Tatanggapin na lang ba na walang kung ano man, tulad ng LP, no? Dahil ang 2010, right after, 2 days, 3 days after, nandun, nakaseminar na sila sa Tagaytay, LP na sila lahat. Oo. Ako naman, ang PDP Laban, you know very well na meron kaming basic membership seminar talaga required para maintindihan naman yung pumapasok. Ganito, ganyan pala yun. But, it is not necessary that all of them will become members because political alliances are always Possible, a reality. Reality. Yeah, so by political alliances lang, people can work together. Kay Sir Lito, tanong ko rin yung mga VCM na hindi gumana during the election. May mga nag-overheat, may mga reports din tayo from some areas na sinasabi nilang nakalimutan maglagay ng BEI, ng thermal papers, yung mga ganun. Pwede ba ito masisi because kulang ang panahon sa pagtitrain sa mga BEI? Again, technical nga yan. Mahirap talagang ma-absorb, especially if you are not technically inclined. Mahirap ma-absorb nga yung training. No? And it becomes training in practice yan. Pero may mga ilang BEI dyan, I guess nakakarami yan, na may experience na dun sa previous elections. Ang naobserbahan ko dun sa amin is, kung may question sila doon sa makina, bumabalik sila doon sa manual. May manual na kasama yan. No? Paano mag-reload ng papel? Paano mag-feed ng balota? No? Na mag-guide nila ng tama yung mga botante. So, yun ang nakita ko naman practice, at least doon sa amin, no? Yung sa observation ko. No? Which is the one naman talaga na, aside from the training, meron dapat talagang written guide na pwedeng balikan yung BEI. Hindi naman natin masasabing kasalanan ng malfunction kung bakit na-delay kasi ginawa naman ng paraan. No? Ang kawawang halamang ay yung mga miyembro ng BEI. In the heat of the moment, mainit yung araw, nakapila yung mga tao, naiinip, mapapagalitan yung BEI. Nataranta na tuloy sila. Oo, nataranta na. So, ang sa amin, generally, yung observation namin, okay yung proseso, but because of those instances, no, na
hindi tumakbo yung ano. Ilang texts and tweets nga yung natanggap ko sa mga kaibigan ko eh. Naghang ang BCM, sabi nilang ganun, 3 oras na kami rito, no? But those instances could have been properly handled, no? May mga kapalit na BCM din naman na ano na i-supply doon sa mga presinto. Nangyari ba Bago, gusto ko lang madagdagan yung punto ni Lito. Ano? Bakit merong mga tao na disenfranchise? Okay. Yeah. Meron akong kaibigan, si Professor Fred Cabuang ng Bulacan. I'm citing specific name. Meron siyang voter's ID na bago. Pagdating niya doon sa presinto niya, wala yung pangalan. O, nagreklamo. Paano mo ito? Sir, hindi po pwede din namin makuha yun because you have to check with our office. Lakad sila doon sa opisina ng Tinoro. Wala din. So, paano namin makorek ito? Sir, punta na kayo sa Comelec. Punta sila sa Comelec, Manila, from Bulacan. Head office pa. Pumunta na Head doon. office. That was on election day. Election day. Election day. Wala rin Wala rin, nangyari. hindi siya Dahil sa nakaboto. ang proseso to find out bakit nawala yung pangalan mo will take a long time. And then, from an overseas voter in Los Angeles, sinabi niya, ba't ako hindi na nakaboto? I voted the last time. Pagkatapos ganun, hindi na. Nawala. In other words, ito naman ay real situations na kailangan talaga. ma-address? Examples din ho ako na real situations. If I may na add to ganyan. that, if I may add to that, meron isang kolumnista, prominente, yung anak daw niya hindi nakapag-biometrics. And yet, nakaboto. Oo nga, I heard about Diba? that also. Oo. So, ang tanong, siyempre, of course, while siguro mga ilan lang ito, mga isolated, na mga cases, but the fact is, bakit merong mga ganito na mga kaso? Oo. Even if isolated, sapagkat karapatan ng sovereign Yes. power of the Correct. people na mabuto To sila. vote. Yeah. And you're depriving them through a technicality for Of the right to vote. Of the right to vote. So, Fundamental yun. fundamental. Tsaka yun nga, yung mga nag-tweet din nag-text din sa akin ng mga kaibigan ko, first time voter ng anak, nawawala yung pangalan sa listahan, pero may stub sila nung registration. No, sabi ko, bumalik kayo dun sa local election officer, get a certification, and get a precinct assignment. Pero pagpunta nga nila dun, walang tao. Wala tao. Oh no. Transmission problems. Problema ito ng 2010, problema ng 2013, at mukhang matinding problema din ng nakaraang halalan dahil just imagine even the results in Manila ay natagalan bago may transmit. Sa syudad na mismo ng Manila, the capital city of the Philippines, di ba? It took them 17 hours para matapos lahat. Ano ba ang dapat gawin dito para mawala na ito? Siguro yung mga malalayong mga isla, we can very well understand, dahil siyempre wala sigurong sapat na cell sites and all that. Pero for a place like the capital city of the Philippines, di ba? To experience transmission problems, para sa akin it hits the bullseye ito kung sa mga problema, bullseye na bullseye, no? So what can you suggest? Pero liwanagin ko lang, Jokas. Sa banda ng transmission, no? Tingin ko yung performance ng transmission ngayon mas maganda. Better, no? Better, no? In 2013, 70% of the transmissions happened within the 5-day period. Ito ngayong eleksyon na to, yung 70% na yan, nabuo siya within 24 hours. So mas mabilis. Pero yun nga, may mga outliers, no? Ito nga yung about 4,000 precincts, both Until now, overseas okay, at saka local precincts na hindi naka-transmit. Of course, exclude mo dyan yung 11 areas yata kung saan nag-fail yung elections for so many reasons. No? Ngayon, yun sinasabi nga natin transmission na yan, marami rin kadahilanan bakit hindi nakatransmit. And you mentioned some already na maaring walang cell site doon sa lugar, walang telco coverage. No? Pero may backup naman yan. Pero Maynila, yung satellite. May satellite sila, di ba? Pero yung Maynila, bakit I'm going into that reason. The other reason would be maaring peace and order. Or meron diyang nag-i-influensya and maybe the BEI is held under duress. Yung nga, napipigilan dahil may banta. No? So may mga ganun na rason na nag-i-influence nga doon, huwag mo munang i-transmit yan. Titingnan ko muna kung anong mangyayari doon sa aking kandidato. Yung mga ganun na rason. No?
Although hindi ko sinasabi na nangyari o nangyayari Yung mga siya. posibilidad mga lang. posibilidad lamang na rason. Pero Sir Lito, why did a lot of people are asking also, why did we rely on cellular data transmission when in fact nagrereklamo nga tayo sa kabagalan ng cellular data? Ano yung explanation nila doon sa paggamit ng cellular data? Naalala mo yung nung APEC, Yes. yung EDSA, 'di ba? Yes. Traffic ang EDSA. Alam natin 'yan. Okay. Pero nung APEC, ang ginawa ng gobyerno, nag-reserve sila ng special lanes Yes. in both directions na walang ibang makakagamit kundi yung mga bisita natin nung APEC. That's right. 'Di ba? Ganon din sa cellular system natin, yung infrastructure. Everybody uses the same infrastructure para makapag-communicate. Pero para dun sa eleksyon, nag-create sila ng tinatawag namin na special tunnel naman. Iyan yung equivalent nung special lane dun sa EDSA na ang makakagamit lamang ay para dun sa eleksyon. Yung sistema para sa eleksyon. No? Para hindi mapasok ng iba. May security protocol din dyan, yung tinatawag na virtual private network. Okay? So, virtual private network, private nga siya. Hindi mapapasok ng iba. Kung wala kang tinatawag na credentials para makapasok dun sa tunnel na yon. Kumbaga, yung mga kotse nun sa special lane, may pass. Kung may special pass ka, magagamit mo yung VPN. Yun. Selected few, ika nga. Selected few. Ngayon, bukod doon, meron yung satellite terminals naman. Kung hindi ka maka-access doon sa telco infrastructure natin dahil sa kawalan ng coverage, no? Walang cell site doon sa lugar, meron naman yung BIGAN na tinatawag. Ito yung Broadband Global Area Network Terminals na ang ginagamit ay satellite, no? Failing that, ang nakikita ko is yun nga, baka merong security threat, no? Merong coercion doon sa lugar na yon na hindi sila makatransmit, no? Which is historically present naman yung mga threat na yan eh. Always possible. Oo. Manong Nini, the Duterte cabinet, we have been hearing that they will be selecting the best and the brightest, that they will be vetted, kailangan walang bahid ng korupsyon. Can we expect presumptive President-elect Rodrigo Duterte to really select the best and the brightest to assist him? Joe, you're asking the wrong person. Sapagkat I am not really into the, you might say, the inner circle that can speak for what is going to happen, especially in transition period. Because as of the moment, I'm just an old fogey watching the parade go by. Stars. And then, tinanong ako ng isang kaibigan ko sa media, Sir, ano ngayon ang kuan mo, posisyon mo na makukuha? Sabi ko, I am aspiring to be a minister of dreams. Patuloy. Pag-iisip kung anong maganda para sa bayan. So kasi definitely, di ba sabi po naman nila, Mr. Senator, a President's cabinet members would define his presidency. Correct. Definitely. Sapagkat, we should all remember that the president is not a Superman or even a Batman, ano? I mean, makikita mo, he has to rely on people to get things done. And therefore, if you are standing on a corruption-free government, make sure na yung mga tao na tinuturo mo sa iba't ibang mga posisyon, not only capable but also incorruptible. Pero Mr. Senator, ano po sa tingin niyo yung mga dapat na ipagpatuloy o tsaka talagang iligwak na ni Mayor Rodrigo Duterte under Pinoy administration? Yung mga programs talaga. Most definitely kasi I heard he is going to continue the 4Ps and will expand it pa. And what are the other agendas? Okay. Alam mo, ako biased observer ako in terms of local governance because as you very well know, tumulong ako gumawa ng local government code. Pero nakikita ko na hanggang ngayon, in spite of the mandate of the local government code na yung tatlong departamento, agriculture, health, and social services, devolve na ang personnel, funds, and functions ng tatlong departamentong yun, makikita mo na medyo hesitant pa rin ang gobyerno na
bitiwan lahat na yung mga na-devolve na mga functions to the local government units. Example, nung yung sa Yolanda, sino ang namudmud ng pera doon para sa mga taong who were damaged? It was Dinky, no? Dinky ba? Suleiman. DSWD. Oo. Now, DSWD is one of the departments na na-devolve na. Now, I hope that Dinky does not take this as a personal attack. When I'm just citing it as an example, kung saan kailangan ang mga functions ng gobyerno na na-devolve na sa gobyerno lokal, i-insiste na ni President Digong para ma-implement talaga ang tunay na objective ng local government code. Decentralized. That's one of the things that I want. We are running short of time. Sir Lito, your parting message, siguro kung pwede mo maisama doon yung kung ano pa ang mga dapat gawin natin at mangyari so that we can really have fair, honest, transparent, and accurate elections in the future, of course. Okay. Alam mo, talagang personal stand ko dyan sa automated election system, no? Lalo na yun dun sa presinto. Dahil nga, in-automate mo, nawala yung primary requirement na lantaran dapat ang mga proseso sa paghalal ng ating mga representante, yung elective officials natin. Para sa akin, tanggalin natin yung automation ng count sa presinto. Okay? So, manual counting. Manual yung Sa presinto? yung counting sa presinto. Tapos pwede naman yan electronic na yung transmission pag i-enter mo na yung date, yung mga datos ng election returns sa computer. Tapos electronic na hanggang doon sa canvassing and consolidation pataas. Okay? Dahil nga una itong nangyayari sa presinto, yung paano binilang, hindi nakikita ng tao kung paano nangyari. Hindi nila nakikita yung proseso, no? Yan yung mga requirement na kailangan maintindihan ng ordinaryong tao sa daan kung ano yung proseso. Katulad nga nito, yung nangyari dito sa issue ng hash code, ni hindi naiintindihan ng karamihan, ng nakakarami, kung ano yung issue na ito. Yes. No? Ano yung script, ano yung hash code? Ano yung script, ano yung hash code, ano yung ganito, ano yung ganyan. Hindi naiintindihan ng nakakarami yan. Kailangan maintindihan ng taong bayan yung mga nangyayari sa halalan. No? Pero yung electronic transmission pag pinadala, pwede na yan kasi lantaran na rin yan nung kasi maihahambing mo naman yun doon sa mga resulta. May babalikan kang dokumento sa presinto para maisuma mo lahat. Ang dapat magkaroon ng mga kopya, may kopya. Yes. And they can compare it, they can Correct. add it all up kung magkaroon man ng problema. Oo, yan. Manong Nene, former Senate President, what are your hopes for our country now that presumptive the presumptive President-elect Rodrigo Duterte is poised to take over the reins of government? Joe at saka Angel, no, ang aking maibibigay na parting words sa ating mga kababayan dito sa programang ito, na bagamat nagboto na kayo, bagamat gusto ninyo si Digong maging Pangulo, he will not succeed as a president kung pabayaan ninyo siya. Dapat nakabantay kayo sa mga ginagawa na, dito sa departamento ito, hindi ata tinutupad yung mga pangako. Dapat ready na panindigan din ninyo yung inyong karapatan sapagkat ang gobyerno is only a part of the whole process of good governance. Yes. Good governance depends on the governors as well as on the governed. Na huwag pabaya. So mga kapatid, huwag natin pabayaan itong bayan. Well said. Very well said. Well said. Sabi nga ni Mahatma Gandhi, we must become the change we want to see. Maraming salamat po muli sa ating dating Senate President Nene Pimentel and of course IT expert Mr. Lito Averia. At maraming salamat din po sa inyo mga poll watchers ng bayan sa walang sawa ninyong pagsuporta sa inyong programa. Maraming salamat Angel and also of course sa ating mga staff. Kita Angel. Maraming salamat din sa mga humalili sa'yo, Tito Joka. Of course. Si Attorney Reggie Tongol, tsaka si William Tio. Maraming salamat din sa kanila. Of course, Attorney Reggie and of course William Tio. Maraming salamat sa inyo. Alright. Sa susunod na Biyernes po ay muli kayong tumutok
dito sa programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Dito sa Political Watch, sagot namin ang mga informasyon. Nasa inyo ang pagbuo ng desisyon. Atin pong tandaan na sa isang malusog na bayan, Sumusunod sa batas ang mamamayan. Salamat sa Diyos.